Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mga kabunyog, yung apat na abogado na na-involve dun sa honey trap, hindi sila umattend sa patawag ng NBI last week. Pero ngayon, nagpatawag uli ang NBI. O dito, umattend na yung apat na mga abogado. Huwebes noong nakaraang linggo, August 6, nang magsumite ng supplemental affidavit sa NBI-NCR ang kampo ng talent manager na kasama sa planong paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. Idinawit ng talent manager ang apat na abogado na kasama niya noong nakipagpulong sila kay former Congressman Jacinto Jing Paras. Ang mga abogado umano ang tagagawa ng script kasama na ang affidavit na ipapasa nila. Ayon sa isang reliable source ng PRTV News, ang isa sa mga abogadong kausap ni alias Ken ay si Attorney Rui Alberto Rondain, isang batikan na abogado na legal counsel din ni former Congressman Zaldico. Kinumpirma rin ng talent manager na nakaharap niya si Attorney Orlando Menjola na kasama rin sa hanay ng mga abogado ng law firm ni Attorney Rondain. Sa isang post rin online ng political analyst na si Jess Falsis, ibinunyag niya ang CCTV footage noong araw na nakipagkita ang talent manager kay former Congressman Paras. Napadala na ng NBI ang apat na abogado ng sabpina at bukas ay inaasahan na harap sila sa NBI. It will determine their liability or their answerability sa pataas at sa code of professional responsibility yan as an order. Susuriin rin daw nila ang mga abogadong humarap sa talent manager, lalo pat kabilang sa isang law firm ang tumatayong legal counsel ni Kong Leviste at ang mga abogadong nakausap ni alias Ken. Either not in a connection but we have to stop this kung ano talaga yung connection as to know anong responsibilities na isa't isa. Ikinagulat naman ng kampo ni Paras ang paglabas ng CCTV sa media. Sa online post ng legal counsel nito na si Attorney Mark Tolentino, question niya ang NBI kung bakit hindi mo na ito ipinakita sa kanila kahit na dumating sila kahapon sa tanggapan ng ehensya. Sagot ng NBI dyan, Categorically, I will say we did not release any video. Hindi sa amin yun. So actually right now, we will ask coordination with the person na nakapag-release niyan. Baka probably they can provide us the copy so we can compare it with the CCTV na meron kami. Aalamin pa ng NBI kung pareho ba ang mga CCTV footage na hawak nila pati na ang naikalat sa social media. Kung totoo mano ang mga kuha ng CCTV, patunay daw ito na may matibay na ebidensya na may transaksyon na naganap. Hindi nakadalo ng personal nitong Biyernes, August 14 ang apat na abogado na ipinasabina ng NBI National Capital Region kaugnay ng umano'y honey trap plot at character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay NBI NCR Regional Director Attorney Emeterio Dongallo Jr., wala naman nila silang natanggap ngayong araw na hindi na-reschedule mula sa kampo ni na Attorney Rui Rondain kung kaya't inaasahan nila ang pagdalo ng apat na abogado na kabilang sa Rondain and Menjola Law Firm. Matatandaan na sa pag-iimbestiga ng NBI sa naarestong talent manager na si alias Ken, lumabas na ang apat na abogado umano ang kausap ni dating Congressman Jacinto Jing Paras upang gumawa ng peking affidavit. Kung saan, sasabihin umano ng apat na babae na pinagamit sila ng illegal na droga at pinagsamantalahan umano sila ni Executive Secretary Ralph Recto. Mga abogado ito nung law firm na tinatawag na Rondain and Menjola law firm. Ang Rondain and Menjola law firm, ang nangunguna dyan ay itong si Attorney Roy Rondain. Si Attorney Roy Rondain ay abogado ni Zaldico. Abogado yan ni Zaldico, si Attorney Roy Rondain. Partner niya itong si Menjola. Kaya ang pangalan ng law firm ay Roy Rondain and Menjola. Pero kasama dyan ni Rondain, may mga batang staff silang kasama. Bakit nasasangkot itong apat na abogado ng Rondain and Menjola law firm? Ay kasi nga, sabi ni Director Matibag ng NBI, mga kabunyog, mga kababayan, ano ito? Ang plano talaga, gawan ng affidavit yung mga babae. Yung mga babae na di umano nagkaroon sila ng engagement o transaction kay Executive Secretary Ralph Recto. So, mayroon daw silang mga papalabasin na sila'y nakipagtalik at may involved pang drugs kay Ralph Recto. So, may gagawa ng affidavit nila. Ito na yung mga abogadong ito.
At ang magbabayad dito sa mga babae na ito, at pati siguro dyan sa abogado, si Congressman Leandro Libeste. Ang nagsabi umano niyan, itong si dating Congressman Jing Paras. Kaya ang mga nai-involve dyan, yung mga... Kaya lang, siyempre, ang sinasabi ng kampo ni Jing Paras, hindi naman totoo yon. Kahit itong mga abogadong ito, sasabihin nila, hindi totoo yan. O di ang ginagawa ngayon ng NBI, nag-iimbestiga para makuha yung side nila. Nung una, hindi umattend itong mga abogadong ito. Hindi sila umattend, pero kanina umattend na sila. Hindi sinabi kung ano yung kanilang naging paliwanag. Sa ngayon kasi, yung mga babae na yon at saka yung, yung talent manager nila, yung alias Ken, yung leader ng mga babae, ang tawag naman alias Jen. Ito kasing alias Ken at saka alias Jen, ano na ito ngayon, nagko-cooperate na sa NBI. At ang tinuturo nila, si Congressman Jing Paras, dating Congressman Jing Paras. Sabi nila, dating Congressman Jing Paras ang nagsabi sa kanila na kung pwedeng magamit ang serbisyo nila para i-frame up nga si Executive Secretary Ralph Recto. Yun, nagsumbong sila sa NBI. Kaya yung talent manager at saka yung babae, ano na yun ngayon, mga testigo na yun ngayon ng NBI. So, sinabi rin itong mga babaeng ito na may mga meeting silang naganap, ka-meeting nga itong mga abogadong ito. Kaya pinagpapaliwanag itong mga abogadong ito. Mga kabunyog. So, malalaman natin yan sa susunod na mga araw, ano ang kanilang naging depensa. At saka makakasuhan ba sila itong mga abogadong ito? Nasasangkot sila dyan sa tinatawag na honey trap na yan. Mga kabunyog, mga kababayan. So, aabangan natin kung ano ang kanilang paliwanag. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.